akong matakot pagka sa'yo hulihin? Hindi. Ngunit, tatandaan niyo parati na katabi natin ang Panginoon. Ang Panginoon, kung may Panginoon, dapat wala tayo dito ngayon. Kaya nga, kahit talikuran tayo ng buong mundo, dapat hindi tayo nawawalan ng pananampalataya sa Diyos. Sa mga ganitong panahon, dapat mas pinapalakas pa natin ang ating paniniwala sa Kanya. Alam mo, kahit nasa bilanggo tayo, hindi tayo papabayaan ng ating Panginoon. Tingnan mo, kahit ako pinaparusahan na ng paulit-ulit, patuloy ko pa rin ginagawa yung tungkulin ko para sa ating Panginoon. At dapat kayo rin. Ano yan? Damit ko po. Labas mo yan! Ano yan? Rosario. Sigurado ka ba? Ano to? Rosario nga ho. Subang apakan mo yan? Hindi ko yan gagawin. Gawin mo yan! Hindi ko yan Gawin magagawin. mo! Akin na! Yan mangyayari sa'yo kung Diyos ang Panginoon mo at hindi ako. Father Kowalski, maaari po ba magpakumpisal sa inyo? Oo naman. Bakit hindi? Hindi po ba kayo matatakot? Bakit naman ako matatakot? Father po kasi, baka po kasi parusahan ka po uli. Huwag mo akong alalahanin. Ako ay nasa pangangalaga ng ating Panginoon. Ano po ang ibig sabihin niyo dun, Father? Kahit nasa peligro tayo, masaya at handa ako maglingkod para sa ating Panginoon. At dapat kayo rin. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Alam nyo, hindi tayo masama porket nasa bilanggo tayo. Tignan nyo, ginagawa ko yung mga bagay na dapat ginagawa natin sa labas. Hindi porket nakakulong tayo, hindi natin gagawin ang mga dapat at mababait na bagay para sa ibang tao. Kahit nandito tayo, dapat patuloy pa rin tayo naniniwala na nasa tabi natin ang Panginoon. 7350! Wala ka ng pag-asa! Naniniwala ka ba sa Diyos mo? Ano, naniniwala ka ba sa Diyos mo? Ha? Tandaan mo! Ako ang Diyos mo! Wala nang iba ba? Ngayong alam ko na ang kwento ni Blessed Joseph Kowalski, kailangan ko itong isabuhay at ibahagi sa iba.